Magandang gabi sa inyo lahat mga kalahi. Ako po si June at eto kagigisig lang natin. Bumungad sa atin yung balitang sa pilitang inagaw ang Senado kahit wala po sa Constitution. At ngayon, itong mga members and chairmanship of the committee, kinuha na rin nila. Ito po ay pambabraso talaga kahit wala po sa batas. Bendalo nga ay kinuha nila. Pinilit po talaga nila. At alam natin kung sinong kumikilos dito at nagpapakilos sa mga senador. Walang iba ang Malacanang. Okay? Sa paglipat po ni Senator Chis Escudero, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Ganun pa man, alam nila sa sarili nila, wala pa rin ito sa Constitution. Dahil ang majority ng 24 is 13. So mamaya talakayin natin yan. Kahit hindi po tayo abogado, marunong naman po tayong magbasa. Ano po. Pero sa pagtawid po ni Chis Escudero, mag-iisip na ang taong bayan, although ayaw natin husgahan si Chis na siya ay sangkot talaga sa flood control. Kasi maaari dahil siya yung Senate President noong 2025 nung ginawa yung budget na yan na tinaguri ang pinaka-corrupt na budget. Siya po yung Senate President yan. Okay? Pero mayroon pong inihayag itong third floor studio kung saan nakakuha sila ng information wait lang na may isang senador kinausap mismo ng Malacanang. Pumunta ron sa Malacanang at itong senador na ito umiiyak. Itong senador na to ay lalaki. Kausap yung mastermind sa Malacanang. At umiiyak siya sa harap. Sabihin na natin, sa harap ng presidente. Doon sa palasyo. Nangyari po yan siguro 2 days ago. At yung isa nga, yung isang senador ay naaresto na. Alam naman natin, yun din ang nakuha nilang information na ipapakulong nga si Jinggoy at naaresto na nga yan. At itong si lalaki daw na senador na umiiyak, humahagulgol sa palasyo sa harap ng presidente, malamang ito ay si Chis Escudero. So, mayroon pong mga dahilan si Chis. Ito, babasahin po natin yung dahilan ni Chis. I am not taking sides. Hindi raw siya pumapanig sa kahit sinong grupo. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about the duty. Ito po yung tungkol lang sa trabaho. Kumbaga, trabaho lang po ito. Walang personalan. Pero alam natin, hindi po ito ang tunay na dahilan. Kung ano man, may mas matinding dahilan si Chis dyan. At kabilang na dito yung pagpipressure. Ayaw po talagang maimbestigahan ang flood control. Unang-una na po yan. Pangalawa lang po yung impeachment. Okay? Sa impeachment, siguro naman hindi sila makakakuha ng 16 votes. Or bababuyin pa rin nila ang Constitution. Ikukulong na yung mga senador. Ito na yung kumbaga, ang kailangan kasi sa impeachment, 2/3 na mga senador. Kung 24, 16 po yan. Yung 2/3. Kung halimbawa, ano na lang kami, 15 na lang kami, ang 2/3 ng 15. So, ganun yung mathematical. Tayo naman po, nakakapagbasa, nagbasa tayo kanina, na ang quorum, para ka magkaroon ng quorum, kailangan mo ng 13. Dahil
nakalagay sa batas, all its members. When you say all its members, ang member po lahat ng Senado ay 24. So, ang majority is 13 para ka makakuha. Ngayon, kung walang quorum, ibig sabihin walang valid legislative business. Without constitutional compliance, there is no institutional legitimacy. So hindi legit ito pong actually wala pang wala pang Senate President, pero bakante po ang Senate President. Hindi sila nag-declare dahil wala silang 13. Doon sablay na sila eh. Ang ginawa lang nila acting Senate President. Ito that the Constitution is clear. 24 senators versus 13 for quorum. 24 senators require 13 for quorum. Without quorum, there is no valid business. Ang kinote po nila is yung 1949 case doon kay Abilino case, Dahil si Abilino ba yon kung di ako nagkakamali, ay nasa Amerika. So, wala sa Pilipinas. Noong kasing 1949 case na yan, ang pinagbabatayan dyan, yung 1935. Kasi, yun yung constitution natin nung panahon na yan. Sabi doon sa 1935 Constitution, kailangan mo ng majority. Dito po ngayon sa 1987 Constitution, may nakalagay na pong provision na all of its member. Noong 1995, wala po noon. Kaya, i-assume mo na kung sino lang yung present, doon ka lang kukuha ng majority. Dito po sa 1987, may nakalagay na provision. Talagang nililinaw na all its members. Kailangan mo ng majority. All its members is 24. Kailangan mo ng 13. Yan na po ang majority ng 24. Ngayon, dahil Ben Dalunga, sabi ni Erwin Tulfo, 22 lang ngayon ang senator. Dahil si Bato nagtatago, yung isa nakakulong na. Ganyan magsalita si Erwin Tulfo, walang galang sa kapwa niya senador. So 22 lang daw sila, kaya ang 12 is the majority, no? So wala po 'yan sa Constitution. Siguro sa 1935 pwede 'yan. Ngayon, nananatili pong 24 ang senators dahil si Bato ay senador pa rin. May warrant of arrest sa ICC, nagtatago. Pero hindi pa po siya idinideklara na kumbaga hindi siya nag-resign, hindi siya namatay, o kaya incapacitated. Nananatili siyang senator. Ganon din si Jinggoy. Hindi siya namatay, hindi siya nag-resign, hindi rin incapacitated. At kahit sabihin mong si Jinggoy ay nakakulong, nananatiling inosente ang isang tao until proven guilty. So, basic po yan. So, kumpleto po ang senator. Wala pong nabawas. Pinagpapalagay nila kasi na 22 na lang ang senador. That is bending the law na naman. So, yan po ang ang nangyari kanina sa aking mga nakuhang mga balita, hindi pa siguro kompleto, pero kitang-kita mo po ang media, grabe ang media. Kamping-kampi talaga sila doon sa mga magnanakaw. Bakit? Napakalaking bagay po ng media para bolahin, gaguhin ang mga tao.
Dahil according to 18 Marines, may mga media rin po kasi na tumanggap ng maleta. Sangkot din kasi ang media sa flood control corruption. So anong nangyayari? Lahat silang magnanakaw. Magnanakaw, congressman, senator, mga opisyal ng gobyerno, taga Malacanang, nagkampi-kampi, including media. Alam nyo, yung mga boss ng media network, malamang din yan, mayroon yan. Hindi po pwedeng tauhan niya meron, tas siya wala. Baka yan ay nagbibigay din ng donation sa kampanya. So, lahat po ng sangkot, mga sabihin natin guilty, nagnakaw sa flood control, nagkampi-kampi po. Kahit ikaw ay congressman, sangkot ka sa flood control, kahit ayaw mong kumampi, mapipilitan ka eh. Wala tumanggap ka eh. Tumanggap ka ng maleta at may mga nakakaalam niya, maaring kapwa mo senador, congressman, o gano'n na nga rin, senador, maaring alam din yan ng Malacanang, so no choice ka. Kahit ayaw mong kumampi sa kanila, wala kang magagawa. Kailangan mong kumampi. Dito nga sa pag-eliminate kay Kiko Barsaga, napatalsik na si Kiko bilang congressman, ang sabi ay 256 to 57 yata ang bumoto. Pero nung sinita ni Erice, bakit po naging 250 ang resulta ng boto? According sa attendance, 160 lang tayo. Nakikita mo ang pambababoy na ginawa. Paano nakaboto yung iba? Online? Pwede ba online? Bakit sa Senado, gigil na gigil sila, galit na galit sila, nag-walk out sila, ayaw nila ng online. Depende po sa kung kanino papabor. Pabor sa amin yung online sa Congress. Ganun, di ba? So, yan po ang nangyari. Napakalaking bagay po ang media. Na akala mo legal na po yung ginawa nila. Ang dami pong mga legal expert na ayan, napakalinaw po, ginawa na nga ng provision all its members of the Senate, ilan yan? 24. 1935 kasi majority lang nakalagay. Kaya kung ikaw ay nag-CR, sabi nga ni Cayetano, basta wala ka doon, hindi ka present, yun lang ang kukwentahin. Kung ano yung majority sa mga present. Kaya nilagyan na ng provision sa 1987 Constitution, all its members. Kahit nakakulong ka, senador ka pa rin. At kahit nahatulan ka na, senador ka pa rin hanggang hindi ka pinapatalsik sa Senado. So malinaw yan. Sabi ni Tulfo, Sen. Erwin Tulfo inanunsyo na kanselado ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Sa Lunes daw, ni-reschedule niya. Siya na kasi ang Blue Ribbon Chair. Kita mo, yung mga maraming, ang dami na pong ebidensya na itong si Erwin Tulfo ay nagnakaw ng pera, pondo sa flood control at mayroon pang mga donation campaign. Ang mga Eric Yap, yung mga Yap brothers na kasamahan niya sa AXI-IS na ngayon ay nasasangkot din sa flood control dahil may ito po yung mga contractor, mga congressman na may contractor business. Ang daming magtuturo dyan, ang daming ebidensyang tinuturo na itong si Erwin Tulfo ay magnanakaw
sa flood control. At siya pa ngayon ang mag-iimbestiga sa mga korupsyon. Yung magnanakaw ang mag-iimbestiga sa mga korupsyon. At eto nga, sabi naman ni Lacson, eto, Sen Cayetano is no longer SP. Hindi na raw siya Senate President. With 12 senators present, o kita nyo, a quorum was declared out of the base number of 22. Since Senator De La Rosa and Estrada are outside the coercive power of the Senate. So, 12 senators sila, ang natira kila Alan ay 11 na lang, 10 na lang. Tama ba? Oo. Hindi, 11. Hindi. 12 na yung 12 na yung 10 na lang. 10 na lang sila. No? So, kasi naging 11 tie nga pala, 11 tie. Lumipat yung isa, naging 12. Yung isa nabawasan, naging 10. So, yan ang bilang ngayon. SP Cayetano is no longer SP. With 12 senators present, a quorum was declared out of the base number of 22 since Senator De La Rosa. Ayan. Dahil 12 sila, 10 na lang yung sila Cayetano, sila na raw ang majority. Alam nyo, itong kaguluhan sa Senado, walang ibang dapat sisihin dito kundi ang presidente. Ang presidente po. So, dahil may mga kaguluhan dyan sa Senado at itong House of Representatives, wala na pong check and balance dyan. Puro mga kawatan, magnanakaw yung mga, wala. Pag sumita ka, tanggal ka kagaya ni Barsaga. So, ang nangyayari, wala na pong check and balance. Wala na pong demokrasya. Bawal ka na magsalita. Kakasuhan ka, tatanggalin ka, maaring ang patayin ka, kagaya ni Percy Lapid. So, napakalaki ng problema na dapat natin ikabahala ito. Sabi nga ni BP Sara. So, kasi, ito lahat sila ay may kasalanan. Para mapagtakpan yung kanilang kasalanan, gagawin na nila lahat hanggang sa pigilan nila ang pag-upo ni BP Sara. Lahat yan gagawin. Kahit wala na sa Constitution, kahit illegal, gagawin na po nila lahat yan. Para lang maging free, maging libre sila at wala silang pananagutan. Pero wala na po tayong magagawa. Siguro kundi magdasal. Hanggang ganun na lang po. Maraming salamat.